ng makalangit na kabiyayaan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos naway managana sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailanpaman. Katotohanan nga, o aking may niibig na mga kapatid, malawak na ang inyong natutunan sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Malayo na ang inyong nilakbayan at malayo na ang narating ng inyong mga kaisipan kung papaano kayo mamumuhay sa kapatagang lupa. Ito ang kahiliman ng buhay ay ipinakilala na ang lahat-lahat sa inyo upang sa ganon ang isang mag-aaral sa loob ng paturuan ng diway umunlad at umunlad ang espiritu, umunlad ang diwa, umunlad ang pananampalataya. O aking may iniibig na mga kapatid, ang lahat ng mga ito ay hindi manatiling anino sa inyong pananaw. Bagkos, ito ay maliwanag na natatanaw ng inyong mga espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ninyo at nakikita ninyo kung saan sumisikat at lumulubog ang araw. Nakikita ninyo ang mga tanda sa Panginoon. Ngunit hindi nyo na nalalaman ang bukas sa inyong mga buhay. Kaya nga, tuwaking mga iniibig na mga kapatid, ang laging ipinapaalala sa bawat isa sa inyo, ang inyong kahandaan ay laging binibitiwan sa inyo ng kabatlayaan. Bakit kahandaan ang aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat hindi niyo nalalaman kung ano ang magiging bukas sa inyong mga buhay. Maraming tao ang nagnanais ng isang masaya, maayos, maunlad na kinabukasan. Subalit, o aking may iniibig na mga kapatid, bakit hindi nagtatagumpay ang tao? Bakit nabibigo ang tao, o aking may iniibig na mga kapatid? At kayo na mga narito sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito, ang inyong kahandaan ay kalakip ang pagtitiis. Ang inyong kahandaan ay kalakip ang pag-ibig. Ang inyong kahandaan ay kalakip ang pananampalataya. Ang inyong kahandaan ay kalakip ang pag-asa. Yan ngayon ang mga sangkapin sa mga bagay na inyong inaantay sa kinabukasan upang sa ganon ang aking nailiibig ng mga kakapatid. Ang pagbibigay ng awa at kahabagan sa bawat isa sa inyo. Ang kanyang kaaliwat kailanman
hindi pagdadamot ng kaitaasan. Bakit maraming nabibigo sa kanyang minimithi sa buhay, yung aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat hindi nila mapagtagumpayan ang sanglibutan. Inuuna ng tao ang kasiyahan ng kanilang mga puso. Inuuna ng tao ang kaligayahan ng isang laman. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang kahalagahan ng katulong espiritismo sa bawat isa sa inyo ay maidako kayo sa isang paaralan kung saan ang pag-aaral ng mga kabatlayaan ay naroon ang katotohanan at parang katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid. Nalalaman ninyo na ang karunungan nagmumula sa kaitasan ay malinis at totoo. Kailanman hindi kayo madadaya o aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga iniibig o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga laging binabanggit ng kabatlayaan, laging magpuri at magpasalamat sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi kayo nagpapasalamat dahil meron kayo natanggap na kaaliwan. Nagpapasalamat kayo sapagkat yan pa rin ang buhay ipinhiram sa inyo na inyong ginugugol at ginagamit hanggang sa mga sandaling ito. O aking may iniibig na mga kapatid. Kung nalalaman lamang ninyo ng pagdating ng Panginoon ay tulisang magnanakaw, sa makatuwid o aking may iniibig na mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay maging masipag na tumupad ang iyong tungkulin ayon sa kalooban ng kaitaasan. Hindi kayo tumutupad ng iyong mga tungkulin dahil sa pakinabang. Tumutupad kayo ng mga tungkulin sapagkat yan ang nararapat gawin ng isang mag-aaral na natuto na sa loob ng paturuan ng diwa. Hindi manatili ang karunungan sa inyong mga lukbutan. Ang karunong niya ng aking may iniibig na mga kapatid ay babahagi ninyo doon sa mga kapatid kung saan sa lahat sa karunungang makalangit o aking may iniibig na mga kapatid. Tingnan ninyo ang mga tupang ligaw na inyong natatanaw sa inyong kapaligiran. Tingnan niyo mga tupang tumatangis ng lihim sa harapan ng dakilang Ama. Subalit kayo, aking mga iniibig ng mga kapatid, nagagala kayo sa anumang pagsubok na dumadating sa inyong mga kalagayan. Hindi na kayo mga tupang ligaw sapagkat nariyan ipinakilala na sa inyo ang tamang daan, ang tuwid na daan, patungo sa kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. O aking mainiibig na mga kapatid. Ano pa ang bago na madidinig niyo sa kabatlayaan? Ang lahat ng mga ito'y malao nang ipinagkaloob at ipinarinig sa bawat isa sa inyo. Dapat kailangan bungkalin at bungkalin upang sa ganun, o aking mga iniibig ng mga kapatid, manariwa ito sa inyong alaala na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi nagtatangi at umiibig sa kanyang mga hinirang o aking mainiibig na mga kapatid. Ang ating karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Tesalonica, una Tesalonica, Kapitulo 5, 1 hanggang 5, pakibasa. Maliwanag o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo
na lagi nakakarinig ng mga magandang balita. Maging maagap kayo sa mga bagay na dumarating sa inyong kalagayan. Maging maagap kayo sa panahon na dumadaan sa inyong harapan, sapagkat o aking may niibig na mga kapatid, ang pagsubok at tiisin sa buhay ay malayang ihatid sa tao. Malayang ipinadama sa tao kung kaya nga't o aking naiibig na mga kapatid, ang inyong kandaan na laging hinihingi ng kaitasan sa bawat isa sa inyo. Na kayo, sa mga tungkulin ipinagkatiwala sa inyong mga balikat, ang kahilingan lagi ng kaitasan. Huwag itikom ang inyong mga palad, bagkos ilhad ang inyong mga palad doon sa mga nangailangan, sapagkat ito ang panahon kung saan ang tao ay balisa, kung saan ang mga tao ay ligalig, kung saan ang tao ay takot, sapagkat sa mga bagay na dumadating sa buhay, katotohanan nga, ito ay nagbibigay kabigatan at kalumbayan sa puso ng mga tao. Subalit kayo, aking nailiibig na mga kapatid, maliwanag na sa inyong mga isip kung paano kayo gagawa ng kabutihan sa inyong kapwa, kung paano ninyo ihandog ang inyong mga sarili sa inyong kapwa, at higit sa lahat, o aking nainiibig na mga kapatid, ang pag-ibig na yan ay inyong ibabahagi doon sa mga nangailangan, sapagkat ang pag-ibig ay makabuluhan kung ito ay ipapakita ninyo sa pamamagitan ng paggawa. Hindi pag-ibig lamang sa inyong mga sarili, hindi lamang pag-ibig sa loob ng mga tahanan, kundi hanggang doon sa kaway ay ihandog ninyo ang pag-ibig na nagmumula sa kaitaasan. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan at ang pag-ibig nagmumula sa aking espiritu na bansang managana at maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Paalam, paalam. Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na hinirang, magpuri kayo at magpasalamat sa oras na ito. At kayo'y namamalagi sa katiwasayan ng inyong mga buhay. Binigyan kayo ng lakas upang kayo ay manatili sa pangalan ng Diyos Ama at ang banal na Espiritu Santo. Hindi ninyo nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, sapagkat ang Diyos ay namamalagi sa inyong mga puso, namamalagi sa inyong puso't isipan, damdamin at kalooban. Naririto kayo upang magbungkal ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat marami ang hindi nauunawaan na ang salita ng Panginoon ay ibinababa sa bawat isa
kung paano ninyo bungkalin na ang salita ng Diyos nang ibig sabihin ay inyong pagsikapan na ang lahat ng ito'y inyong nawang maunawaan sapagkat ang salita ng Panginoong Hesukristo ay namamalagi upang kayo'y bigyan ng lakas at buhay na walang hanggan. Dumaratal ang salita ng Ama upang kayo'y tangkilikin lahat sa araw-araw ninyong buhay sapagkat ang Diyos ay binibigyan kayo at namamalagi kayo sa kabutihan, kagandahang loob upang kayo'y manatili sa liwanag ng buhay. Magpasalamat kayo at magpuri sa Panginoong Hesukristo na namamalagi sa inyong mga puso upang kayo'y bigyan ng lakas sa araw-araw. Dahil siya ang nananatili upang sa inyo'y laging gabayan sa araw-araw ninyong buhay. Napakasarap ang mabuhay sa ibabaw ng lupa, ibabaw ng mundo ng kabutihan, ibabaw ng mundo ng kalwalhatian at kaliwanagan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu na siyang namamalagi sa inyong mga puso, isipan, damdamin at kalooban. Marami na sa inyo ang nakakaalam kung paano ninyo tunghayan ang mga salita ng Ama. Sapagkat kayo ay laging ginagabayan upang kayo'y manatili sa kalakasan ng inyong mga buhay. Magpakatatag ang bawat isa at hindi biro-biro lamang na ang inyong mga pagtuklas sa sarili, sa salita ng Diyos ay kayo ang laging ginagabayan sa lahat ng oras. Manatili nawa kayo sa salita ng Diyos Ama na siyang totoong nagbibigay sa inyo ng landas upang kayo ay gabayan sa araw-araw na buhay. Sa araw na ito, mga minamahal kong mga anak, tuklasin ninyong mabuti na ang lahat ng binababa ng banal na Espiritu Santo ay mamalagi nawa kayo sa kababaang loob, kabutihan, kaliwanagan at katotohanan. Pagsikapan ninyong mabuti upang kayo gumaling sa lahat ng inyong mga karamdaman. Dahil naralaman ko, mga anak, ay mayroong isa't isa sa inyo na may karamdaman na hindi ninyo natutuklasan. Na sa araw na ito'y magpakatatag kayo upang ang Diyos ay bigyan kayo ng mga lunas na inyong mga karamdaman. Sapagkat napakasarap ang tumuklas sa lahat ng oras kung ano ang nararapat na gawin sa may mga karamdaman, mga minamahal. Magiging matapat at magpakatatag, magpakatalin upang iwasan
ang lahat ng mga karamdaman na umaaligid sa inyong kinaroroonan. Marami na sa inyo ay may nararamdaman, mga minamahal kong mga anak. Ngunit hindi ninyo tinutuklas ang katotohanan kung ano ang pinagmulan. Magsikap kayo at manatili kayo sa liwanag ng buhay. Magpakatatag kayo upang kayo ay madunasan sa inyong mga karamdaman. Marahil, mga minamahal kong mga anak, na ang lahat ng ito isang palatandaan upang kayo ay magsikap na mabuti bilang espiritismo ng katotohanan. Tuklasin ninyong mabuti ang lahat ng inyong nararamdaman sapagkat ang Diyos ay maliwanag na mayroong tunay na makapagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. Magpasalamat kayo at magpuri sa araw-araw. At tuklasin sa Juan 3:16. Na ang salita ng Diyos Ama ay manatili naman sa inyong lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Pakibasa sa Juan 3:16. Juan 3:16. Sapagkat yun. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang liwanag, mga minamahal kong manatili nawa kayo sa katotohanan at buhay na walang hanggan. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig ng Diyos, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailang paman. Ako si Apostol Juan Bautista at Diyos sa inyo. Pag-ibig, kapayapaan, pagbati mula sa kaitaasan, ang siyang ipinagkakahalo sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ang aking sasabihin. Ang paghihirap sa laman ay kasaganahan sa Espiritu. At ang kasaganahan sa laman ay paghihirap sa Espiritu. Ito ang mabuting balita na inialay at ipinagkakalob sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang bawat isang mag-aaral sa sanglibutan na ito ay nagaganap at magaganap sa bawat isa. At ang bawat narito na ipinagkakalob ang kailang mga sarili ay mapapala ang bawat isa. Sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naririyan upang ipaghalo
ng buo at walang pag-aalinlangan ng inyong mga sarili na makakuha ng karapat-dapat sa inyong mga kaluluwa at espiritu. Sa kabilang dako, aking mga iniibig ng mga kapatid, ang mga mag-aaral na nagkakaroon ng liwaliw sa kanilang mga laman. Nagiging abala sa sanglibutan na ito ay kanilang nakakalimutan na kung saan may isang kaluluwa at espiritu silang taglay na kinakailangan nilang pakainin. Marami sa mga mag-aaral sa sanglibutan na ito na nakakalimot, na tumanggap, na makakuha, na nakakalimot, na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At bawat isa sa kanila ay nagkakaroon ng mga pag-aaral na kung saan ito ay kanilang hindi kinakayanan. At kapag dumating ang pagsubok o mga pag-aaral na kung saan ang tanging dakilang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanila, ay lumilitaw ang tinatawag na pag-ibig sa kanilang mga puso. At ito ay nagaganap sa bawat isang mag-aaral dito sa sanglibutan. At ang bawat isa na nakatuklas na ng mga ganitong pag-aaral, naway kayo'y manatili at magpatuloy aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi na kayo bata sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Ito ang katotohanan na sa inyo ay ibinahagi, ipinakilala, ipinakita ng dakilang Panginoon. Marami na kayong mga natutunan ayon sa Espiritu. At ito ay hindi lamang sa salita, kundi nakikita ng kaitaasan ang inyong mga paggawa, na ito ay sinasabuhay ng bawat isa. At natutuwa, nagagalak, nasisiyahan ng kaitaasan, sapagkat ang bawat isa ay narito at handang tumanggap na kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Kung magkagayo na aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang inyong mga sarili ay handa upang makakuha at makatanggap na kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat baliwala ang mga ganitong pag-aaral kung ang kahandaan na hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay naroroon pa rin sa mga taong naniniwaliw sa laman na ito. Wala ang kailang mga kaisipan, damdamin at kalooban upang tumanggap ng mga aral na ipinagkakaloob ng mga banal na espiritu. Oo, naririyan kayo sa inyong mga upuan. Subalit ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naroroon sa labas ng mundoya na inyong kinauupuan. Ang inyong mga sarili ay punong-puno ng mga alalahanin na nangyayari sa inyong mga. Aking mga iniibig na mga kapatid, naway ito'y hindi ninyo sanang panatilihin sa inyong mga sarili. Alisin ninyo ang mga bagay nito na makasasagabal sa pagunlad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ibigay ninyo ng buo ang inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat yung ito ay inyong mapagtatagumpayan, ang pagpapala, ang kasaganahan ayon sa Espiritu ay pagkakalo ng kaitaasan. At yung ito ay maganap sa aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong laman ay susunod upang sa gayon
ang bawat hakbangin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kasaganahan, ang kapayapaan, ang inyong mararating. At ang katagumpayan ay inyong makukuha sa harapan ng dakilang Panginoon. Marami sa mga mag-aaral ang binigyan ng pagkakataon, binigyan ng buhay dito sa sanglibutan. Marami sa mga mag-aaral ang nakatagumpay. Marami rin sa mga mag-aaral ang nagkaroon ng pagdurusa, sapagkat hindi nila nalalaman ang kailang mga ginagawa. Naroon pa rin sila sa mga bagay na kung saan makalalayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kailang mga sarili. Naway huwag na po sana kayong bumalik na kung saan ang inyong mga kaluluwa at espiritu ay nahihirapan, kundi bagkus ipagpatuloy ng bawat isa ang kailang mga nasimulan ayon sa espiritu. Ibigay ng bawat isa ang kailang mga sarili ng buo at na walang pag-aanulan. Panatilihin ninyo ang liwanag na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan. Ibigay ninyo ng buo ang inyong mga sarili, aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang kaitaasan ay laging handa upang magbigay din ng karapat-dapat sa inyong harapan. Bukas ang palad ng kaitaasan. Bukas ang kanyang mga pintuan upang kayo ay makapasok, upang kayo ay makakuha aking mga minamahal na mga kapatid. Kung magkagayon, kung kayo ay naririyan na sa mga ganitong pag-aaral, naway ito'y manatili at matindi sa bawat isa. Kung magkagayon aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito ay inyong mapagtatagumpayan sa inyong mga sarili, naway ang bawat isa ay makasunod. At ang lahat ng mga mag-aaral dito sa sanglibutan, ito ay makuha ng bawat isa. Sapagkat ang kaitaasan, kahit kailan, ay hindi nagdamot sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Iniligtas ng kaitaasan ang bawat mag-aaral dito sa sanglibutan. Ang bawat mag-aaral, ang kanyang mga kupa, ay kanyang iniligtas. At ang bawat isa na umaasa sa bawat pagkakataon na ibinibigay ng kaitaasan, naway hindi ito ay masaya sa inyong harapan. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, oo, naririyan ang mga pagsubok, mga pag-aaral, mga tukso upang pumigil sa isang ako, upang ang kabanalan ay mawala sa kanilang mga salita. Subalit sa patuloy ninyong pag-aaral, sa patuloy na pagsusumikap, pagtatyaga ng aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay unti-unting napapalitan, nabibigyan ng tunay na liwanag, na ipapakita ang tunay na landasin at daan na kailangang tahakin ng isang ako. At kung magkagayon aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang pagkatagumpay ay inyong makuha. Naway ang kabanalan, ito ang tungkulin na kinakailangan gawin ng isang ako, na makamit ang bawat isang kabanalan na iyan upang kayo ay makasiyasat sa templo ng kaharian ng dakilang Panginoon. Upang ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong maisagawa ng buong puso at ng walang pag-aanulan. At higit sa lahat, may bahagi ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat kabiyayaan, bawat karunungan, mga salita at katotohanan na inyong nakukuha sa inyong kapwa at higit sa lahat sa inyong kapaligiran. Upang ang bawat isa ay makarating kasi napupunan ng dakilang Panginoon. Matuwid, mabuti ang layunin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Kung magkagayon, kung ito ay karapat-dapat sa lahat at bawat isa, naway ang pagsusumikap, pagkatyaga ng aking mga iniibig na mga kapatid, ay naririyan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Naway ang paggawa ng mabuti, ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon,
ay naririyan buo sa inyong mga sarili upang ang bawat isa ay marating ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang kaitaasan ay patuloy na gagabay, tutulong, magtuturo sa lahat at bawat isa. Walang sino man ang may iwan aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya ang sanglibutan na ito ay ginawa para sa lahat. Ipinagkaloob sa aking mga iniibig na mga kapatid upang sa gayon kayo ay magkaroon ng pagkatuto sa inyong mga sarili. Upang ang pag-aaral na dumarating sa inyong buhay mula sa baluktot ng mga paniniwala, ng mga pag-aaral ay mapunta sa matuwid at tama ng mga pag-aaral na naaayon sa pagtuturo. Ayon sa pagtuturo sa Espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid. At muli, ito na lamang ang bahagi ng kaitaasan na kung saan ang kinakailangan ng bawat isa ay maunawaan at maintindihan ang bawat pag-aaral dumarating sa kanilang mga buhay. Na ang bawat salita at katotohanan dumarating sa inyong buhay, naway hindi lamang sa salita, kundi bagkus ito ay inyong maisagawa. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At muli, ipinagkakaloob ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa inyong isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Mga minamahal na mag-aaral sa paturuan ng diwa, lagi nang nagpapaalala ang mga batlaya sa inyong mga pag-aaral. Lagi lang ninyong sikapin na sa inyong pag-aaral, sukbitin ninyo sa inyong lukbutan ang lahat ng mga salitang ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Sapagkat ito ang tunay na kaganapan sa inyong buhay. Sikapin ninyong limiin ang lahat ng mga salitang ito sapagkat ito ang nagbibigay sa inyo ng buhay. Kaya nga't laging sinasabi at pinaaalala sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga sarili. Sikapin ninyong maging malakas. Sikapin ninyong kayo'y maging mabuti sa lahat ng bagay na inyong gagawin. Sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng kaorasan. Sapagkat kayo ang inihahanda. Kayo ang binigyan ng pagkakataon upang gumawa at upang gampanan ang inyong mga tungkulin. Ang tungkuling ito ay lubhang mahalaga sapagkat ang isang espiritu na tunay ngang nag-aadhika na makarating sa harapan ng dakilang Panginoon ay kanya itong pinahahalagahan sapagkat
ito ang kanyang kaligtasan. Mga bagay na kinakailangan tuparin sapagkat ito ang ninanais ng dakilang Panginoon sa bawat isa na dapat na gumalaw, gumawa ng kanyang tungkulin upang sa gayon matupad ang lahat ng mga bagay na kinakailangang gampanan ng isang kasangkapan. Ang kalakasan ay lagi nang ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo upang kayo gumalaw, magkaroon kayo ng tunay na paghahanda sa kinabukasan. Kahit man hindi ninyo ito naunawaan, subalit ang kairmihan sa inyo ay tunay ninyong nauunawaan kung bakit ang bawat isa ay pinaghahanda. Ang paghahanda, tunay ngang kinakailangan upang sa ganun, humarap man sa inyo ang mga pag-aaral, huwag ninyo itong kagulatan, huwag ninyo itong pagtakahan, sapagkat nalalaman ng bawat isa kung ano ang mga bagay na kinakailangang mangyari, na kinakailangang matupad upang sa gayon ang pagsulong ay tunay ngang maganap. Ang bawat isang tinuruan, ang bawat isang mayroong kaalaman, kayo ang inaasahan ng mga batlayan na lagi nang nasa sa inyo, na lagi nang nagpapaalala upang sa gayong huwag kayong maligaw ng inyong patutunguhan. Laging sinasabing manalangin, panalangin hindi lamang sa inyong sarili, kung hindi sa inyong kapaligiran at sa inyong pamanayan. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ang lahat ng pinagagawa at lahat ng nangyayari ay tunay ngang ipinagkakaloob at pinaghahanda ang bawat isa upang sa gayon kayo na may kaalaman, kayo na nagbibigay ng inyong kabuuan sa inyong mga sarili na ihandog ng buo ang inyong mga sarili sa kanyang harapan upang sa gayon ang paglilinis ay tunay ngang magaganap at tunay ding ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Umaasa ang bawat nagbibigay sa inyo ng turo ng mga salitang ibinababa na kayo'y maging matagumpay sa lahat ng bagay, lalong-lalo na ang katagumpayan ng inyong mga espiritu na tunay ngang nangangailangan at tunay ngang nag-aadhika na makarating sa harapan ng dakilang Panginoon. Mapalad ang bawat isa na lagi nang nayuyungyungan ng liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan. At kayo na mayroong kaalaman, pananampalatayang may katatagan, pananampalatayang mayroong gawa, pananampalataya na mayroong kawang gawa.
tunay nga sa paglahad ng inyong mga kamay sa tuwing mayroong gawain, kayo'y binibiyayaan, kayo'y hinihadtan ng kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Sikapin, alamin, lalo pa ang lahat ng aralin na nagbubuhat sa kaitaasan, sapagkat ang pintuan na nakapinid ay tunay ngang bubuksan. Alamin ninyo kung ano ang nasa kabila, upang sa gayon lumawak pa ang inyong pangunawa at ang inyong pananggap sa lahat ng bagay na ito ang buong katotohanan at walang kasinungalingan. Mapalad ang lahat na mag-aaral na niyuyungyungan ng kaitaasan, sapagkat kayo ang magbibigay at magbubukas ng lahat na nauukol sa Espiritu. Ang araling ito ang tunay ngang magbibigay ng tagaangan ng inyong mga kaakuan upang kayo'y tumupad ng inyong mga tungkulin na dapat ninyong gampanan. Huwag ninyong talikuran. Huwag ninyong kalimutan. Sapagkat ang Diyos ay lagi nang naririyan. Kahit man humarap kayo sa lahat ng mga aralin ng buhay, kayo ay hindi pinababayaan. Lagi kayong manalangin. Huwag kayong bibitiw sa puno ng ubas, sapagkat ito ang kaligtasan ng bawat espiritu na tunay ngang naririyan, umaasa na sa pagdating ng panahon, sa kanyang pagtitiis ng pag-aaral, ay tunay nga niyang makamit ang katagumpayan na ninanais na maunawaan ng isang ako kung ano ang adhikain ng dakilang Panginoon sa bawat isang mag-aaral na lagi nang hindi nakalilimot sa kanyang tungkulin. Maging mapagkumbaba, maging mapagpatawad. Ano man ang mangyari, iyuko ninyo ang inyong mga ulo, magpakababa ang bawat isa. Sapagkat ang nagpapakababa ay itataas ng dakilang Panginoon, lalo na sa kanyang paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa. Ang katagumpayan ng bawat espiritu ay tunay ngang katagumpayan ng mga nag-aaral. Ang mga batlaya na tunay ngang nagtitiis din sa mga mag-aaral upang siya ay sumulong at upang siya ay matuto at upang siya ay makarating sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang mga batlaya ay tunay ngang nagagalak sa mga mag-aaral na tunay ngang naririto lagi na sa piging ng dakilang Panginoon.
Magpatuloy ang bawat isa. Harapin ninyo ang katotohanan at ang bukas. Huwag kayong bibitiw. Laging paalala. Sapagkat ang bukas, tunay nga hindi nyo makikita kung hindi darating na lamang na tunay nga sinasabi na ang Diyos ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Kapayapaan. Muli ang inihahandog sa inyo ng kaitaasan upang sa gayon kayo'y magpatuloy sa inyong pag-aaral. Pag-ibig. Muli ang ipinagkakaloob at kapayapaan ang lagi nang ipinibigay sa inyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Minsan pa mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa. Ang bawat isa ay naririto upang ang inyong mga espiritu'y makatanggap ng karunungan mula sa kaitaasan. Na sa inyong tinitipon nang upang sa bawat sandali ng inyong mga buhay, sa bawat pangangailangan, mayroon nga kayong dudukutin at gagamitin. Magpapaalala ng mabubuting bagay at matuwid upang inyong mga gawa ay tuluyang dumudoon sa katuwiran ng dakilang Panginoon. Ito ang bahaging iniiwan ng kaitaasan lagi na sa bawat isa. Upang kayo na naririto ay di magkakaroon ng mga kadahilanan upang kanyang kalooban ay hindi ninyo gawin. Upang iyong layunin ay mawala sa inyo. Kundi ang layunin ng dakilang Panginoon ang siyang manatili sa inyong kabuuan. Mga iniibig na mga kapatid, sa patang batas ng dakilang Panginoon na kanyang ibinigay sa sangkatauhan, na ito ay sumasakop mula pa ng dakong una hanggang sa kapanahonang ito at hanggang sa kapanahonang darating. At sino man ay di magkakaila na ito ay kanyang di naiintindihan, sapagkat sapat ang bawat kataga upang isang espiritu na nilikha ng dakilang Panginoon ay makaunawa. Sumasakop sa lahat mula sa mangmang hanggang doon sa may karunungan. At ang bahaging yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay isang pagpapatunay ng dakilang Panginoon ay may dalang katarungan sa bawat batas at alituntunin na kanyang ibinibigay sa bawat isa. Na ang mga batas na yan ay di magbabago, kundi lalong magtutumibay hanggat ang tao ay kumukuha ng karunungan mula sa kaitaasan. Ito ang bahagi na kanyang nais na maibigay sa inyo. Na kayo ay mahango mula sa kamangmangan at dumuon sa isang karunungang magbibigay sa inyo ng tunay na daan na inyong susundin.
Mga iniibig na mga kapatid, tingnan nga ninyo ang inyong mga sarili. Saan na nga bang daan ng inyong tinatahak? Ano na nga bang kaunawaan mayroon ang bawat isa sa ngayon kumpara sa mga nakaraan ng inyong mga buhay? Kayo ba gayoong nakararanas na ng isang katiwasayan? Nagkakaroon na ng tunay na mas matibay na pananampalataya? At ang bawat patotoo na naganap sa inyong buhay ay tunay nga ninyong pinanghahawakan. Hindi na nga ba dumadaan sa inyong mga puso ang kahapisan at katakutan, kundi ang nananatili na sa ngayon ay ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Panginoon. Naway ito ang maghari sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa haba ng pag-aaral, ang bunga ng Espiritu ay makita sa inyong mga kalagitnaan. Na kayo ngayon yung gumagawa ng may kasiglahan. Kayo ngayon ang gumagawa na inaasahan sapagkat ang tunay na katapatan ay maipapakita na ng bawat isa. Mangyari nawa ang mga bagay na ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa bawat isa. Upang kayo na nagnanasa ng lagi ng kapayapaan na inuusal sa inyong mga buhay ay tunay niyong matamo. Nang upang sa gayon ng kapayapaan na yan ay unti-unti niyong maunawaan at maisabuhay hanggang doon sa may pagtagumpay ng bawat isa ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ano pa't ang nangyayari sa kapaligiran ay hindi na nga magiging dahilan upang ang bawat isa ay huminto. Upang ang bawat isa ay magkaroon ng kadahilanan sa mga bagay na kanyang sasabihin, nagkukulang baga ang Panginoon sa kanyang pangangalaga sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang sa inyo'y aking ibinibigay upang inyong maunawaan na kayo ay hindi na nga mga musmos sa maraming bagay, kundi kinakailang kakita na ang bawat isa ng kahustuhan sa kanyang pananampalataya at sa kanyang mga paggawa. Mga iniibig na mga kapatid, hanapin niyong lagi na ang kalooban ng dakilang Panginoon na maganap sa inyong mga buhay. Nang upang sa gayon ang buhay na iyan, tunay na pagiging patungo doon sa daan at liwanag na laging ibinibigay ng kaitaasan sa bawat isa. Siya sa atin nga ninyong lagi na ang inyong mga sarili, nang upang sa gayon mapalalahanan ng bawat isa sa bawat panahon at bawat sandali ng pintigin ng inyong mga buhay. Inyong alalahanin, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat karunungan na inyong tinitipon ay hindi nyo tinitipon upang ito ay siwalat lamang sa walang kahalagahan, kundi ang mga bagay nito'y tunay na pinagkaloob sa bawat isa, sapagkat kinakailangan ang mga bahaging yan ay tumubo mula sa inyong mga sarili. Na ang bunga hindi lamang kayo titikim, kundi yung bawat nangangailangan at kaluluwa na dito ay nangangailangan. Minsan pa, pinapaalalahanan ng bawat isa na kayo ay instrumento ng dakilang Panginoon. Inaaralan at inaalagaan hanggang sa kahustuhan ng bawat pananampalataya ay maganap sa inyo
kung magkagayon ang bawat isa ay gagawa. Hindi nang dahil sa pagkatakot sa dakilang Panginoon, hindi nang dahil sa pangangailangan ng bawat tungkulin, kundi yaong tunay na pag-ibig na ang nagaganap sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, maghari nawa sa inyong lagi na ang kalooban ng dakilang Panginoon, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kaluwalhatian, at hari nawa ang lahat ng sa inyong ginagawa ay pagpalain ng dakilang Panginoon. At ito ang sa inyo'y aking iiwan, at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, kung ihahalin tulad nga kayo sa isang magsasaka, ay naran sa inyong ang kasipagan kung paano nga ba na mga butil ng palay na nasa inyong mga palad ay inaasahan nyo na kapag inyong inihagis at ito ay inyong pinunla, ay ito ay tutubo lahat. At kapag ito ay tumubo na, ay doon ay inyo nang itatanim upang sa ganon, mayroon kayong aasahang bunga sa kinabukasan ay pangaagtungan nyo sa inyong mga pangangailangan. At ang bawat bunga nga ng mga palay na iyan, kung saan sa haba ng panahon ng iyong paghihintay, nariyan na nga ba sa inyong mga palad ang bunga ng inyong mga pagsisikap, o patuloy at patuloy pa rin kayo na nagbibilang ng mga palay na iyan kung mayroon kayong makikita na wala ngang laman, at kapag nakita niyong wala itong laman, magsisikap pa baga kayo at hahanapin niyo ang mas mainam na pamamaraan ng pagtatanim. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyo bagang mga kalagayan na iyan ay tunay nga sa inyong mga paggawa, sa inyong mga pagsisikap, ang mga bunga nga na iyan ay tunay nga ba na napakikinabangan ng inyong mga sarili, ng inyong mga kapwa, sa inyong kapaligiran, sapagkat ang isang tunay na magsasaka lagi na'y umaasa sa araw, sa ulan, at ganun din sa patubig. At kayo, sino nga ba ang inyong aasahan? Di bagat ang Diyos? Di bagat kung paano ang Diyos sa kanyang kalagayan ay walang itinatangi, aking mga minamahal na mga kapatid. At lagi na'y ipinapakita sa lahat at bawat isa na sa bawat pagsikat ng araw sa umaga ay may pag-asa ang tao. Bagamat dumarating ang maraming bagay katulad nga sa isang magsasaka na sa kanyang pananim naroon ang bagyo. Naroon ang mga tinatawag na mga kulisap na sumisira ng kanyang pananim. Ngunit babangon at gigising muli sa umaga. Patuloy at patuloy na magtatanim. Ganun nga kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. Patuloy at patuloy kayong makikipag-aral at tutungo sa mga paaralang ganito upang sa gayon, anuman ang danasin ng inyong pagkatao,
Ano man ang mga bagay na nakapagpapahina sa inyo, at higit sa lahat ang mga takot, sapagkat sa kapanahonang ito, marami ang natatakot. Ano nga ba ang kanilang kinatatakutan? Ang mga bagay na mawawala sa kanila. Di bagat mas dapat ninyong katakutan na kayo ay magkasala at hindi nyo masunod ang kautusan ng Diyos. Yan ang kinatatakutang dapat mangyari sa tao. At hindi ang mga bagay na material na tunay nga na ipinakikita sa lahat at bawat isa kung paano ang pagkasira na nilikha ng tao. Naroon ang apoy na tutupok sa lahat. Naroon ang tubig na aagos at maglilinis. Naroon ang pagbiyak ng lupa, nalulubog ang mga bagay, ngunit ang pananampalataya lamang ng tao ang matitira. Ganon din ang mga aral na lagi na ibinababa sa inyo. Lahat ng yan ay kinatatakutan ng tao. Di bagat ang lahat ng yan ay iiwan? Bakit kayo matatakot? Ang lahat ng iyan ay hindi ninyo madadala sa harapan ng Diyos at hindi rin kayo susukatin kung sino nga ba kayo at ano nga ba ang yaman na mayroon kayo sa lupa at gaano nga ba ang pag-aaral na inyong inabot at kung paano nga ba kayo hinahangaan ng maraming tao. Hindi nga aking mga minamahal na mga kapatid kung hindi sa pagharap ninyo sa Diyos. Ano nga ba ang nagawa niyong mabuti at ano nga ba ang nagawa niyong masama? Yan lamang ang titimbangin. At kung dumating nga sa inyo ang mga araw na iyan, kayo bagay nakahanda aking mga minamahal na mga kapatid. Gaano nga ba ang kahandaan niyong ginagawa? Katulad nga ba kayo ng aking winika na isang magsasaka? Na bagamat putok-putok ang kanilang mga kamay at laging nakalusong sa putikan at sa kapag minsay nakaaapak ng mga tinik, ay patuloy at patuloy pa rin. Kahit na nga ba ang tagaktak ng pawis sa kanilang mga noo, ay patuloy at patuloy pa rin sapagkat umaasa sila na ang kanilang mga itinanim ay tunay na may bunga. Kayo aking mga minamahal na mga kapatid, huwag nawang mawala sa inyo lagi ang pag-asa na ang Diyos ay nakatunghay at anuman ang maganap sa inyong kapaligiran, sa inyong mga kahindog, lalo tigit sa inyong mga sarili, na dumating man ang mabigat na karamdaman, ay manatili kayong mayroong pag-asa at ang pananampalataya ng lahat ng iyan ay nagaganap ayon sa kalooban ng Diyos at nagaganap iyan sa tunay na paglilinis ng inyong mga espiritu sapagkat kayo ay tunay nga na ninanais na maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kung paano nga ang tao ay nagkakaroon ng kapaguran sa maraming bagay, naway sa panahon ng kayo ay nakikipag-aral, ay makadama kayo ng kapahingahan, makadama kayo ng tunay na kapayapaan, makadama kayo ng isang pag-ibig na maiuukol ninyo sa inyong mga kapatid na tunay nga na lagi na ipinaalala sa inyo na huwag niyong susukatin ang kalagayan ng inyong mga kapatid sa panahon na kayo ay magbibigay at tutupad ng inyong mga tungkulin. Ang kaitaasan ay hindi magsasawa sa pagpapaalala at pagbababa ng maraming karunungan, bagamat ang tao ay nagkakaroon ng kasawaan. Kung kaya nga humahanap ng maraming pag-aaral at inaakala nila na doon sa kanilang paghahanap ay magkakaroon ng pagbabago at kapayapaan. Aking mga minamahal na mga kapatid, naway matanggal ang mga nakalambong na yan sa
kaisipan ng aking mga minamahal upang sa gayon, ang mga luklukan na yan ay tunay nga na laging nariyan kayo, na mayroong kasiglahan at tunay na kayo ay nagnanasa sa inyong mga puso ng pag-aaral upang ang tali ng kamangmangan na lagi na'y tumatali at bumibigkis ay tunay na mapatid at makalakad kayo ng buong laya sa isang makalangit na pag-aaral. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Miguel. Binabat ngayon at magpakailanman. Ano nga ang mabuti sa bawat pag-aaral na lagi binibigay sa bawat isa? Ang magsumikap ayon sa laman o magsumikap ayon sa Espiritu. Mga gawa na kinakailangan upang mabuhay ang bawat sangkap na binahagi ng kaitaasan sa bawat isa upang sumulong ang isang Espiritu na anak ng kaliwanagan. Ngunit sa isang pagkatao, nandoon ba ang liwanag ay sumisibol sa kanyang pagkatao, naaninag ng kanyang kapwa o naaninag mula sa kaitaasan. Sino nga ang makapangyarihan sa lahat? Nagagawa ng mga bagay na makakabuti sa bawat kaluluwa, kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang dahil sa pag-ibig, binigyan ng bawat isa ng kaligtasan ayon sa pananampalataya upang nang sa ganon na ang bawat biyaya ay mahalungkat at may bahagi ng banal na Espiritu. O mga iniibig kong mga kapatid, maging kasangkapan ng bawat isa na mula sa kaitaasan. Huwag niyo angkinin ang mga buting gawa ay mula sa inyo, kung hindi, ang mula sa taas ay bumaba upang maghayag ng patotoo na ito ay isang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo na bilang mag-aaral, ano ang pinagsisikapan ng bawat isa sa buhay na inyong inaharap? Ano nga ang inyong pinipili upang kayo ay magpatuloy sa inyong mga gawain sa pang-araw-araw? Kayo ba ay nagbibigay sa inyong mga sarili ng pananahimik nang upang nang sa ganon na ang kapayapaan mula sa kaitaasan ay matamo ng bawat isa? Sapagkat ang kapayapaan yan ay kumikilala ng pag-ibig ng dakilang Panginoon sapagkat sa Kanya nang galing. Na kayo naalambungan ng mga bagay sa paligid. Sino nga ang mag-aalis ng mga lambung na yan? Kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa anong kaparaanan ito naalis? Tunay na sa pagsisikap ng bawat isa na kung paano ang pag-aaral ayon sa banal na kasulatan mula sa dakilang Panginoon. Na mga talinghagang yan
ay huwag mabuhay sa pamamagitan ng titik, kung hindi mabuhay sa pamamagitan ng diwa ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tunay nga na hindi nakikita na siyang Espiritu ng bawat isa, kabahagi ng kanyang mga anak. Ngunit paano patotohanan ng bawat isa na siya isang tunay na anak ng dakilang Panginoon? Kung hindi ang pagsunod ayon sa Espiritu, na tulad sa isang anak, na isang guro ng bawat nilalang ay sumunod sa kalooban ng dakilang Ama, na hindi nag-alinlangan, kung hindi bagkus ipinamahagi ang mga salita upang nang sa ganon mayroong makaunawa. Ngunit bakit mayroong hindi nakaunawa? Kayo, ano sa inyong mga sarili ang pag-aaral na binigay sa inyo? Papaano niyo ito pinag-aaralang mabuti sa inyong pamumuhay? Nagiging malinis ba kayo sa inyong pamumuhay? Napagtitiisan niyo ba ang bawat kalagayan na sa inyo binigay ng dakilang Panginoon? Ipinagpapasalamat niyo ba na kayo ay maging isang mag-aaral ng dakilang Panginoon? Mga iniibig ko mga kapatid, tunay nga, malawak ang talinghagang iniwan ng dakilang Panginoon. Ngunit, bawat isa ay makapagtatanto niyan kung ang puso mo ay buhay mula sa Panginoon. Kung sa Kanya mo lang nilalaan ang bawat hininga ng iyong buhay, tunay nga, ay unti-unting maunawaan mo kung bakit ikaw ay nag-aaral sa paturuan ng diwa. O mga iniibig kong mga kapatid, ang biyaya ng dakilang Panginoon ay malawak. Hindi ito nauwi sa anumang pag-akala ng marami na ito ay para lamang sa mga material na bagay. Kung hindi, ito ay isang espiritual na dapat na maunawaan ng bawat isa. Na ito na dapat isagawa sa pamamagitan ng Espiritu upang nang sa ganon ang bawat isa ay malinis. Sa pamamagitan din ng Espiritu, nang sa ganon ang tunay na tao ay lumutang sa bawat isa. Sapagkat kawangis na ng dakilang Ama ang bawat isa. Ngunit paano mangyayari ang mga bagay niyan? Mga iniibig ko mga kapatid, ang inyong pangunawa sa banal na kasulatan ay iukol nyo ayon sa Espiritu upang nang sa ganon kayo ay maging kabahagi ng ayon din sa Espiritu at ang pag-aaral ay sa inyo ibaba mula sa kaitasan. O mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayong matakot o magdamdam sa mga bagay na inyong marinig. Tunay ang katotohanan ay masakit tanggapin ng bawat makasalanan. Ngunit sa mga tao na nabubuhay sa pamamagitan ng dakilang Panginoon, ito ay kasisiya. Ito ay dakila na marinig ng bawat kaluluwa. Sapagkat ito ang bumubuhay sa bawat kaluluwa. Sapagkat ito ay pagkain ng bawat kaluluwa. O mga iniibig ko mga kapatid, magsikap kayo sa pag-aaral. Ito ang paulit-ulit. Nasa inyo'y laging binabanggit ang magpakatalino ayon sa pag-ibig. Sapagkat sino mang may taglay ng katalinuhan ng pag-ibig ng dakilang Panginoon, tunay nga, hindi ka maliligaw ng landas kung hindi ang iyong inaaro ay tunay nga na 100 patungo sa isang liwanag na higit pa doon sa inakala ng bawat isa. So mga iniibig ko mga kapatid,
Bawat isa ay gumagawa ayon sa kanyang kaalaman. Ngunit dumarating ang panahon na ang awa ng dakilang Panginoon ay ibinibigay doon sa nagsisikap. Ipinamalas ang isang katotohanan upang nang sa ganon, ang liwanag ay unti-unti niyang maunawaan at ito ang magbigay ng kalinisan ng kanyang puso. At ang kanyang bahagi ay hindi ang pangunawa ayon sa laman, kung hindi ayon sa Espiritu, na kahit siya ay gumagalaw sa paligid ng sanlibutan. O mga iniibig kong mga kapatid, tulad sa isang dakilang anak, nagpamalas siya ng kaliwanagan sa buhay na hinaharap. Na ito ang nararapat sa bawat isa. Siya ang tunay na ang bawat isa ay magiging bayan ng dakilang Panginoon sapagkat ito ay nasusulat. Ngunit paano magiging isang bayan ka ng dakilang Panginoon? Ayon din sa iyong pag-aaral na karunungan ay binigay ng dakilang Panginoon, kailangan pagyamanin, pagtiisan ng buong puso, nang sa ganon kayo na bilang mag-aaral ay tunay nga tatawagin anak ng kaliwanagan. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na bumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan ko ng paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.